I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Nagsalita si Yusek Castro laban po dito sa sinampa na ni Labiste na kaso laban sa kanya. Oh my goodness! Anong sinabi ni Yusek dito mga kababayan? Ayan Sabi niya dito, inihag ni Palace Press Officer Attorney Castro na may mga taong gusto siyang pigilang magsalita at tumalakay sa mga isyong pambansa. Tama po yan. Kung yung Remulla Brothers nga babayaran ng 1 billion pero tinanggihan nila guys. So, try nga natin i-upload yan. But anyway, yan po ang kanyang sinasabi. Ang pagsasampa ng kasong ito, ang tunay na paraan para ako ay matigil sa aking pagsasalita at pagtalakay sa mga issue. Correct! Alam po natin sa kanyang vlogs guys, talaga namang magaganda ang kanyang mga punto. Punto with resibo yan. Ika nga lahat po ay may basihan at may resibo. No? Sa kanyang statement na napanood ko mga kababayan, sabi nga natin sa unang video natin, ang isang tao, lalo na po ay isang abogado, hindi po basta-basta magsalita yan kung walang resibo. Ika nga, walang source of content ang kanyang panlaban. If ever, na mayroong magpuna, at least mayroong siyang ipakitang resibo kung saan galing yung kanyang content. Kaya nabanggit niya po ay walang iba kundi ang ating ombudsman Boying Remulla ang pinanggalingan ng kanyang source. Kaya maganda po 'yon, 'di ba? At alam niyo naman ito si Libiste. Sa nakikita ko guys, okay lang siya kung siya ang mamuna, 'di ba? Okay lang siya kung siya ang mamuna. Pero pag siya ang pinuna, nagre-react siya. 'di ba? Kaya minsan sabi ko, minsan wag tayo nagmamalinis. Bago tayo mag-akusa ng isang tao, siguraduhin mo, ang kasing linis ng budhi mo ay isang katulad ng niebe na walang bahid na dumi. Pero kung mayroon ka namang tinatago na mas mabahaw ka sa bulok na daga, wag ka na magsalita, wag ka na mag-akusa. Kasi pag binalik sa'yo, mas masakit. 'Di ba? So dahil dyan mga kababayan, pakinggan nyo po ang statement ni Yusek Castro sa isang interview mga beswa. Sa mga nagtatanong, ito po yung sagot niya. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. There's more. Bye guys. Eto na. Libel complaint sa inyo ni Representative Leviste. Wala pa ako natatanggap, Connie, na kopya. At kung ano naman ang aking sasagot ngayon ay base lamang sa kanyang mga interviews. Tama po ba ako na tinidimanda niya ako dahil sinabi ko doon na ibinenta niya yung kanyang kumpanya? Opo, libelous complaint po ito. Oo. Okay. Unang-una po na-interview po siya. Dito mismo rin sa inyong network. Kanina umaga. Sinabi mismo, kung daw tayo nagkakamali, si Weng yata yun. Opo. Na ang source naman ng di umanong pagbebenta o pag-transfer ng kumpanya na may franchise ay sa Ombudsman Remulla. Doon ang galing Doon ang galing yung unang balita. Ang sabi niya, hindi niya ididimanda si Ombudsman Remulla dahil iginagalang niya ito at kaibigan ng kanyang ina. So, ako na nag-content, na pag-usapan, pinaliwanag ko sa ating mga viewers kung ano yung nangyayari tungkol dito. Ako ang sasampahan niya ng libel case. Dahil ba sa hindi ako kaibigan ng kanyang ina at hindi niya ako ginagalang? Kasi yun yung premise Hindi niya dinidemanda si Ombudsman kahit na yun ang source ng facts or balita. Ako ang pwede niya i-demanda dahil hindi niya ako ginagalang.
at hindi ako kaibigan ng kanya ina? Okay. So, may ganong question. Nabanggit din ho niya kasi na parang sa isang gabi, 2 beses nyo kung baga natatalakay ito. In fact, meron daw kayong 15 episodes about this. Maaari ho ba for the record, kasi may nabanggit din ho siya na para banggang nagiging malisyoso na. Ito pong pag-vlog nyo about this case on him at ito ay may patungkol daw sa pagdidiscredit sa kanya dahil sa Cabral Files. Ano po ang inyong statement on that? Hindi po totoo na 15 vlogs or 15 videos ang ginawa ko para sa issue na to ng kanyang solar firms. Hindi po yan totoo. Nagkaroon lang po tayo ng content sa iba't ibang issue patungkol po doon sa Cabral Files, Leviste Files. So, bago pa po yun mag-Christmas kasi nandun na po yung news. So, kailangan lang po natin itong i-explain. So, kasama po yun. So, kung ina-explain lang po natin at wala namang manisyoso tayo sinasabi, siguro kailangan natin ipaliwanag sa taong bayan through my vlog. Pero hindi naman po natin ito take up sa briefing eh. Okay? Kaya hindi pwede sabihin na bilang press officer, ikaw ang nagko-content. No, kino-content ko po siya sa aking sariling vlog at in-explain ko po kung ano ang legal na issue patungkol sa kanya mga sinasabi. Ngayon, dito po, dalawa po, kung di ako nagkakamali, 2, 3 lang po ang ating na content. Unang-una po, nung binanggit po ito ni Ombudsman Remulla sa kanyang programa sa executive session. At nang nag-explain po ang Meralco Jet na ang kumpanyang ibinenta sa kanila ay wala namang kinalaman sa prangkisa, in-explain ko din po yon. At pangatlo po ay ito. Pero, Miss Connie, ang binanggit po niya na sinabi ko daw na ibinenta niya ang kumpanya niya na may prangkisa, mismo po galing po kay Congressman Leviste sa isang interview din, nung tinanong siya kung ano na ang estado ng solar para sa bayan na yun yung may prangkisa, ang sinabi niya po ay hindi na siya yung may-ari. At kung tinanong kung ito ba ay na-divest niya, nag-agree po siya na na-divest niya ito. Patay ka ngayon. Umaamin mismo na na-divest niya ang kanyang shares sa solar para sa bayan. So wala pong nanggagaling sa atin mismo na anumang kwento, kundi nagre-react po tayo mismo sa mga news at sa mga nasabi po niya. Okay. So galing din po sa kanya. So, in other words, ma'am, bigay lang po kami ng direktang sagot din. You are not in any way trying to discredit him. Yun po kasi yung kanyang aligasyon, kaya nyo binabanggit daw sang binabanggit ito sa inyong vlog. Wala po, kasi pansinin po natin, bigay din po ulit ng statement si Ombudsman Remulla and that's part of the news. So, pag ganun po, kinakailangan ko rin po siyang i-take up at alam ko mainit po yun. Kaya na-explain ko po yan sa ating viewers, sa ating YouTube channel. At maliban po dyan, na-content ko din po yung isang news patungkol po doon sa kanyang sinabing na-divest niya ang kanyang shares mismo sa solar para sa bayan. So, paano po magkakaroon ng mali siya yun? Kung siya mismo po ang nagsabi. Okay. At sabi rin po ni Representative Leviste, malakas din ang kanyang kaso laban po sa inyo. Sa tingin niyo ho ba may sapat na ebidensya talaga siya para sabihin na kumbaga libelous po ang lahat ng mga nabanggit ninyo? Ako po kasi yung magiging defendant eh. So, syempre sasabihin ko hindi malakas. Kahit hindi ko pa nababasa. Opo. Definitely, sasabihin ko hindi malakas. At dapat madismisyon. Okay. At kayo ho ba amenable na makipag-usap po sa kanya outside court para maayos po ito? O kayo ho ba itatayo mismo po bilang abogado nyo rin? O kukuha rin ho ba kayo ng abogado nyo to represent you? Kung meron po kasi siyang sama ng loob sa akin, di ko po alam kung may personal siyang sama ng loob sa akin. Kasi minsan sinabihan niya na rin po ako na I am making a fool of myself. On air yun. Di ba? Tutusin nga, mas libelous yun eh. Pero hindi ko na lang din po pinansin. Dahil mali din po yung context ng sinabi niya doon. Kung makikipag-usap po, ako po'y open. Wala naman po sa aking masama. Dahil ako naman po, pagka ako'y nagsalita, binabase ko lang din po naman sa mga news at saka sa sinasabi nila. So, wala po tayong mali siya kung ano man po ang ating kinokontent dyan. Kung sino tatayo abogado, ako po tatayo para sa sarili ko. Alright. At Narinig nyo guys kung gaano katapang si Jose Castro. Hindi ho siya kukuha ng abogado, kundi siya mismo ang abogado sa sarili niya. Parang may naalala ko Naalala ko. Well, tama naman po si Jose Castro guys, no? Bakit kasi pakukuha ka ng abogado kung kung ikaw ay isang trial lawyers, di ba? Nakakabilib yun mga kababayan. Galing naman. Di ba? Hanga ako kay Jose Castro, Parang may naalala ako, no? Nag-abogado sa sarili niya.
Walang iba kundi yung dating Pangulong Marcos Sr. O, di ba, pinaglaban ng sarili niya sa korte. Pero guys, remember, nanalo siya. Oo, nanalo yung dating Pangulo sa kaso. You see? Kaya abangan po natin si Jose Castro. Alam nyo, matalino ito, tsaka magaling na abogado, trial lawyers. Kaya, nako, libiste, sabi sa inyo ang source talaga, no, ay kilala pa. Kaya sabi ko, diba, dun sa unang video ko, hindi naman basta-basta magsalita si Jose pag walang resibo po yan. Lahat po yan, may resibo. Kaya, abangan po natin. Thank you guys for watching. See you again when we next upload. Bye-bye and baboos. God bless Philippines. Go, Jose Castro. Kaya mo yan. There's more, guys. Don't forget to follow me and likes. Bye, guys. There's more.